Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa mundong puno ng pagsubok, may mga sandaling pakiramdam natin ay wala na tayong masasandalan, wala nang lakas, wala nang pag-asa at tila sarado na ang lahat ng pintuan. Ngunit alamin natin ito, ang mga propeta ng Allah Azza wa Jal ay dumaan din sa mga sandaling iyon. Hindi sila nailigtas dahil sa yaman o kapangyarihan, sila ay iniligtas dahil sa dua. Ngayon ibabahagi natin ang tatlong pinakamakapangyarihang dua na ginamit ng mga propeta noong sila ay wala na talagang matakbuhan, kundi si Allah Azza wa Jal. Makinig, hindi lang gamit ang tainga, kundi gamit ang puso. Unang dua ni Propeta Yunus, sumakanya nawa ang kapayapaan. Dua sa gitna ng dilim, pagsisisi at kawalan ng pag-asa. Mula sa marangal na Quran, Surah Al-Anbiya, talata 87, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Paliwanag. Noong si Propeta Yunus sumakanya nawa ang kapayapaan, ay nasa loob ng tiyan ng isda, sa tatlong antas ng kadiliman, dilim ng gabi, dilim ng dagat at dilim ng loob ng isda. Wala siyang kasama, wala siyang kakampi, wala siyang magagawa. Hindi siya humingi agad ng kaligtasan. Inuna niya ang pagkilala sa kasalanan at ang pagluwalhati kay Allah Azza wa Jal. At ano ang ginawa ni Allah Azza wa Jal? Kaya aming tinugunan ang kanyang panalangin at iniligtas siya sa dalamhati. Aral, kapag kinilala mo ang iyong pagkukulang at ibinalik mo ang puso mo sa Allah Azza wa Jal, walang dilim na hindi niya kayang liwanagan. Dua na maaaring gamitin araw-araw. Kapag nagkamali, kapag nadapa, kapag nawala ng direksyon, bigkasin ito ng taos-puso. Ikalawang dua ni Propeta Musa, sumakanya nawa ang kapayapaan. Dua sa kahirapan at kawalan ng kabuhayan. Mula sa marangal na Quran, Surah Al-Qasas, talata 24, Rabba inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Paliwanag. Si Propeta Musa, sumakanya nawa ang kapayapaan ay isang takas, walang tahanan, walang pera, walang trabaho, walang kamag-anak, ngunit hindi siya nagreklamo. Sa halip inamin niya ang kanyang pangangailangan kay Allah Azza wa Jal. At ano ang sagot ng Allah Azza wa Jal? Binigyan siya ng trabaho, binigyan siya ng tahanan, binigyan siya ng asawa, at kalaunan ginawa siyang propeta. Aral, kapag inilapit mo sa Allah Azza wa Jal ang iyong kahirapan, ginagawa niya itong daan ng biyaya. Dua para sa kabuhayan. Bigkasin ito kapag ikaw ay walang trabaho, may utang, o naghahanap ng direksyon sa buhay. Ikatlong dua ni Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan. Dua sa matinding sakit ng puso at pagdurusa. Mula sa hadith, iniulat na ang Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan, ay nagdua, Allahumma rahmataka arju, fala takilni ila nafsi tarfata ain. Paliwanag. Ito ang dua ng isang pusong pagod ngunit may tiwala. Hindi niya hiniling na mawala agad ang problema. Hiniling niya na huwag siyang pabayaan ng Allah Azza wa Jal kahit saglit. Aral, kapag iniwan ka ng tao, ng mundo at ng pagkakataon, huwag mong iiwan ang dua. Dua sa araw-araw. Bigkasin ito kapag nalulungkot, nasasaktan o pakiramdam mo ay nag-iisa ka. Mga mahahalagang katuruan. Ang dua ay hindi huling sandalan. Ito ang unang sandata. Ang pagsubok ay hindi parusa palagi. Minsan ay paanyaya ng Allah Azza wa Jal na bumalik sa Kanya. Ang mga propeta ay hindi iniligtas dahil sila ay perpekto, kundi dahil sila ay nagtiwala. Motivational quotes by legendary Be Inspired. Kapag ang mundo ay nagsara ng lahat ng pintuan, binubuksan ng Allah Azza wa Jal ang langit para sa iyong dua. Hindi ka huli. Pinaghahanda ka lang ng Allah Azza wa Jal para sa mas malaking plano. Ang dua na binibigkas sa luha ay hindi kailanman binabaliwala ng Allah Azza wa Jal. Pang-araw-araw na dua para sa lahat. Allahumma ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala dinik. O Allah Azza wa Jal, ikaw na tagapagpabago ng mga puso, patatagin mo ang aming mga puso sa iyong relihiyon. Mga kapatid, kung ikaw ay dumaraan sa pagsubok ngayon, alalahanin mo. May dua na ginamit ang mga propeta para sa sitwasyon mo. Hindi ka nag-iisa, hindi ka nakalimutan, at hindi huli ang lahat. Ako muli si Legendary Be Inspired, na maghahatid sa inyo ng katotohanan tungkol sa Islam at mga kwento nito. Huwag kalimutang mag-follow, mag-like at mag-share upang mas marami pa ang maabot ng paalala at pag-asa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.